andito na nga sa akin ngayon guys, ang pinakabagong iPhone 15 Pro Max. Look, iPhone 13 Pro Max lang yan. Ay, iPhone 13 Pro Max lang pala. Yes guys, dahil sa bagong labas na iPhone 15 Pro Max, mas pinamura, mas pinasulit, and also marami nang nagbebenta ng kanilang mga iPhone 13 Pro Max. Now, the question is, sulit pa ba ang phone ito? Dapat pa ba kayong bumili nitong iPhone 13 Pro Max ngayong 2023? Naku po, worth it na talaga etong iPhone na to. Bakit? Natanong nyo? Well, definitely, pag-uusapan natin yan ngayon dahil nga magkakaroon tayo ng full review and revisit ng iPhone 13 Pro Max ngayong 2023, and we will start in 3, 2, 1. Let's go! What's up guys, I am JP and this is JTeen TV. Ngayon, happy na naman yung mga katulad ko na clout chaser dyan dahil nga it's time to buy a new iPhone dahil nga marami nang naglalabasan ng mga murang second hand. Yes guys! Kaya naman in this video ay papag-usapan natin kung gaano nga ba talaga kasulit itong iPhone 13 Pro Max, and also i-compare din natin siya sa iPhone 15 Pro Max dahil nga yun yung pinakabago nila na in-release. So let's start at the build quality na walang masyadong pinagbago dito guys. De, joke lang. Madami po. So eto guys ay merong glass front, glass back, and stainless steel frame. Kung makikita naman ninyo, napakaganda, napaka-premium pa rin nitong iPhone 13 Pro Max. Syempre, hindi po to masyadong na-damage dahil nga love ko to. Gumagamit kasi ako palagi ng case katulad na lamang nito. So isa sa mga pinaka-nagustuhan ko from the iPhone 12 pataas na series is supported na po siya ng MagSafe. That is why pwede mo siyang lagyan ng kahit na anong MagSafe supported accessories dito sa kanyang likod, 'di ba? Pwede ring power bank, 'di ba? Napakaraming mga option and accessories na pwede niyo gamitin na supported na ng MagSafe. Now, kung makikita naman niyo guys, ang main difference lang po ng iPhone 15 Pro Max to this phone is that instead of the lightning port dito sa kanyang ibaba, meron na po siyang Type-C port. And second one is pagdating dito sa kanyang left side is wala na po siyang mute switch. So ayan, kung makikita ninyo, meron siyang mute switch or notification switch dito guys. Wala na po yan. Button na lang yan sa iPhone 15 Pro Max. And also, the biggest difference pagdating dito guys is that meron po siyang dynamic island, and eto guys ay wala pa. The overall build of this phone guys is medyo mabigat siya, and the newest iPhone 15 Pro Max daw is mas maganda dahil nga meron na po yung titanium frame. Eto guys ay stainless steel. So para sa akin lang, mas maganda yon syempre. Pero eto ay maganda pa rin naman dahil nga as you can see, solid pa rin yung build quality netong phone ito. So, para patunayan sa inyo, try natin. Di ba? Konti lang guys dahil nga natatakot ako. Now, kapag protection naman pag-uusapan natin guys, etong phone ito ay nailaglag ko na sa dagat. Yes, legit yan. Meron siyang IP68, water and dust resistant, and hindi talaga siya dapat malalaglag o di kaya man lumalangoy sa tubig dagat. Pero guys, eto ay nasubukan ko na. Gumana pa rin naman siya and nakasurvive siya. So, para sa akin, abay, okay na okay talaga yung protection netong phone ito. Ngayon, pagdating naman sa speaker guys, meron na siyang dual speaker. Ito ay yung kanyang speaker sa ibaba and yung kanyang earpiece. Dahil nga ito ay nag-act as the secondary speaker. And overall, maganda naman yung kanyang sound quality. Pakinggan nyo na lang. Diba? Sulit. Now, pag-usapan naman natin yung performance. Nagper-perform pa rin ba? O di ka naman, mabilis pa rin ba etong phone ito? Well guys, mapapabilis ka tayo. Well guys, napakabilis pa rin nitong iPhone 13 Pro Max ngayong 2023. Bakit? Well, eto guys ay dahil nga bagong-bago pa rin to, and also meron siyang Apple A15 Bionic which is napaka-powerful talaga. Meron siyang Hexa-core which is hindi pa octa-core, 7 lang, and Apple GPU which is 5-core graphics. Pero guys, nako po, ang bilis talaga. Kahit na ano na naiisip nyong gawin sa isang smartphone ay pwede nyo nang gawin dito sa phone ito. Mapag-gaming, social media, text and call, nako po. Ano pa ba? Malakas pa rin talaga etong iPhone 13 Pro Max even after 2
years. Now, papatunayan ko to guys dahil nga naglaro ng Mobile Legends and Farlight 84. Pagdating dito sa Mobile Legends guys, meron siyang ultra graphics with ultra refresh rate and as you can see, napakaganda, napakabilis, walang lag, walang frame drops pagdating dito sa Mobile Legends. Parang nagsasabi lang siya guys na, eto lang? Yun lang? Yes guys, napakalakas pa rin talaga ng kanyang processor. That is why kapag kayo nagbabalak na maglaro ng Mobile Legends dito guys, mapa-tournament pa yan o mga esports, well definitely pwede etong phone na to. Ngayon guys, dito naman sa Farlight 84, medyo bago pa ako dito actually. Pero yung first game ko dito sa iPhone 13 Pro Max ko, abay MVP kaagad guys. Dahil nga, as you can see, napakaganda nga talaga ng graphics nitong Farlight 84 game na to. Hindi ko talaga inakala guys na ganito siya ka-enjoyable, especially when I'm playing it in this phone. Dahil nga, ang lupit talaga nitong phone to guys. Hindi talaga ako na-experience na kahit na anong frame drops dito sa game na to. That is why kung naghahanap ka ng gaming phone mo, well, definitely consider this iPhone 13 Pro Max, guys. Dahil nga hindi na siya mahal and also hindi rin siya cheap. Pero I can call this a sulit phone na kung gagamitin mo talaga and ima-max out yung talaga yung kanyang capabilities, guys, magiging napaka-worth it talaga siya sa inyong mga pera na gagastusin. So, para sa akin, overall, pagdating dito sa kanyang gaming performance, guys, nako po, recommended ko pa rin talaga etong iPhone 13 Pro Max ko dahil nga ito yung ginagamit ko guys. Yes! Palagi ko yun tinatalo, di ba? Yun lang. This is the secret. Dahil nga kung napansin nyo, yung mga gaming streamer, yung mga sikat na mga lalaro, ay iPhone talaga yung ginagamit. Even though nag-endorse sila ng ibang brand, iPhone pa rin talaga yung ginagamit nila personally. So, alam nyo na kung bakit. Iba talaga yung smoothness and lag-free games kapag iPhone ang gamit ninyo. Ngayon, kapag kayo naman guys ay hindi gamer pero video editor, TikToker, o di ka naman mahilig lang talaga mag-post sa inyong mga social media, well, definitely, mas recommended ko etong phone na to. Because, pagdating sa video editing guys, nako po, napaka-easy lang mag-edit gamit ang CapCut, InShot at marami pang iba na mga video editor dito sa phone na to. Pwede ngang LumaFusion kapag expert na talaga kayo. Para sa akin guys, mas madaling mag-edit dito dahil nga ang bilis ng exporting, walang lag kapag nag-edit, and overall, the experience for me is okay na talaga siya. Like kapag kayo nagsushoot ng mga videos na ganito, like yung ginagawa ko ngayon, pwede nyo ang gawin guys using an iPhone dahil nga maganda yung camera nito. So dito na kayo magsushoot, dito na kayo mag-edit, and overall, meron ka ng mini studio sa isang iPhone lang. 'Di ba? So sa mga merong iPhone dyan, magsimula na kayo kung gusto ninyo. Dahil nga guys, ako, nagsimula ako sa iPhone XR ko dati. And look at me now, 'di ba? Ang angas mo ah. Okay lang. Kapag bumili kayo nito tapos magiging vlogger kayo, wag naman sana sa reviews. Meron akong kompetensya nun, 'di ba? Please! Madadagdagan yung kompetensya ko nun. No! Overall guys, pagdating dito sa kanyang performance, recommended ko pa rin itong photo even after 2 years. Ngayon, pag-usapan naman natin ang display nitong iPhone 13 Pro Max. So halos magkatulad lang to guys sa mga bagong release na iPhone ngayon dahil nga ito ay meron pa rin 6.7-inch Super Retina XDR OLED display with 1084 pixels pagdating sa kanyang resolution and 120Hz refresh rate naman. Also, this is supported with HDR10, Dolby Vision, and aabot na siya ng up to 1200 nits pagdating sa kanyang peak brightness. Kaya naman kapag kayo ay lumalabas, kapag kayo ay palagi nasa outdoor, eto guys, ang sagot para dyan. Kaya naman kapag kayo ay manonood ng mga movies, videos, kung ano pa man dyan, well definitely, mas immersive yung inyong magiging experience kapag etong phone ito ang gamit ninyo. Sa kanyang presyo na 35 to 40k, abay, arguably the best talaga etong phone ito. Kahit na anong scroll pa natin dito guys, diba? Ang bilis talaga nitong phone ito. I assure you na mag-e-enjoy ka talaga and makokontento ka na talaga dito sa phone ito. Ngayon, pag-usapan naman natin yung difference ng phone ito kumpara sa mga mas bagong iPhone ngayon. Well, unang-una, wala pa po siyang dynamic island. So, meron lang po siyang notch pagdating dito. Pero, kung makikita naman ninyo guys, napakanipis po
ng mga bezels nitong phone ito. So, para sa akin, wala pa talaga akong masyadong interest doon pagdating sa Dynamic Island ngayon dahil nga wala pa ako noon. Pero, yung experience ko dito sa phone to guys is okay na okay pa rin talaga siya. Halos same lang sila ng resolution, same lang sila ng size, and same lang din yung bilis nila, which is 120Hz. The only difference lang talaga is that mas bright yun ng konti, tapos meron na siyang Dynamic Island. So, yun na naman guys, ang dapat nyo tandaan kapag ikukumpara nyo yung iPhone 13 Pro Max sa mga mas bagong labas ng iPhone ngayon. Ngayon, pag-usapan naman natin yung battery nitong iPhone 13 Pro Max. Well, kung hindi nyo alam guys, from the iPhone 12 pababa ay pangit talaga yung battery ng iPhone. Alam na alam talaga ng lahat yan. Dito lang talaga nag-improve ng masyado, o di ka naman, improve talaga ng mataas masyado yung iPhone guys. Pagdating sa specs, meron na siyang 4,352 mAh and nagsusupport siya ng 20 watts power delivery 2.0 which is 50% in just 30 minutes. Supported din siya ng MagSafe which is yung sa likod, parang ganito. And also, yung usual na wireless pad. Para sa akin guys, recommended ko talaga na hindi kayo gumamit ng MagSafe charging. Which is, pang-emergency lang po talaga. Katulad na lamang nitong power bank ko. Dahil nga guys, kapag ginagamit nyo ito palagi, mas madali po siyang uminit. So, ayaw naman nating uminit yung ating mga smartphone dahil nga, mas madaling masira yung battery kapag palagi siyang mainit guys. So, gamitin na lang natin yung wired charging. Mas maganda yon, mas madali yung pag-charge, and also, mas safe na rin yon para sa akin dahil nga hindi siya masyadong umiinit. Ngayon guys, pagdating naman dito sa aking battery life, after 2 years, meron na lang akong 87%. Ayun. So, kapag kayo ay maswerte na makabili ng isang 100%, well, definitely good for you. Pero kapag mga 89%, 90% pa rin naman, well, makunat pa rin yan guys. Kaya naman, para sa akin, kapag kayo bibili ng mga iPhone 13 Pro Max ngayong 2023, make sure lang na hindi below 85% yung inyong makukuhang battery health, guys. Dahil nga, medyo lugi kapag ganun. So, in order to enjoy your phone longer, pumili talaga kayo ng mas high pa na battery health. So, yun na naman pagdating dito sa kanyang battery, guys. Makunat and maganda pa rin talaga yung battery nitong iPhone 13 Pro Max after 2 years. Ngayon, pag-uusapan naman natin guys ang isa sa mga pinaka-importante dito sa iPhone 13 Pro Max which is yung kanyang camera. Yes, alam ko naman na marami sa inyo na camera lang talaga ang habol kapag bumibili ng iPhone guys. Well, I feel you. Say, ooh. As a vlogger guys, maraming beses ko na talagang ginagamit etong phone to dahil nga hindi ko na kailangang bumili pa ng mga DSLR, mga mirrorless camera na para dalhin lang sa aking mga bakasyon, sa aking mga travel dahil nga guys, meron akong iPhone. Yes, ganun kaganda kapag meron kang iPhone na capable na kumuha ng magandang larawan and mag-provide ng video quality na high talaga. Kaya naman guys, let's dig in deeper pagdating dito sa kanyang mga main specs. Well, eto ay merong 12, 12, 12, 12. Guess nyo ba? No! Well, kung hindi nyo na-guess, eto guys ay meron pong 12MP main camera, 12MP telephoto, at saka 12MP ultrawide dito sa kanyang back camera. Also guys, pagdating sa Pro and Pro Max models, eto ay meron ng LiDAR scanner pagdating dito, which is a big help pagdating sa ating depth of field kapag kumukuha tayo ng mga portrait photos. So kapag kayo mahilig kumapture ng mga portrait photos guys, mas maganda talaga ang depth kapag meron kayong Pro model. Dahil nga meron na siyang LiDAR scanner. So, yun lang. Yun lang? Now, pagdating dito sa kanya selfie camera, guys, meron po siyang 12MP selfie camera. And overall, yun na naman pagdating dito sa kanyang specs. Well, syempre, hindi kayo mabibilib nun, di ba? Dahil nga 12MP lang. Well, dun kayo nagkakamali, guys. Dahil nga, hindi katulad ng mga Android phone na 12MP. Eto, guys, ay high quality and Apple po siya. Dahil nga, kahit sinong tanungin nyo ng mga tao, kapag sinabing camera, Apple talaga yung number one choice nila. Dahil nga guys, as you can see, napaka high quality, napakaganda, and napaka-natural talaga kapag iPhone yung ginamit natin pang picture-picture. And also, kapag inedit natin to, kapag papagandahin natin sa mga Photoshop, ay hindi po siya magiging low quality. Yes, I can attest to that dahil nga dati guys, iPhone lang din yung ginagamit ko pangkuha ng pictures sa aking mga thumbnail, and kapag ginamit ko na siya sa Photoshop and i-edit na, ay hindi po bumababa yung kanyang quality. That is why for me, if you like doing that, well, definitely recommended ko talaga itong si iPhone
13 Pro Max. Kapag kayo mahilig mag-selfie-selfie, naku po, maganda talagang pang my day itong phone ito, especially kapag gagamitin natin yung kanyang 0.5 since yun yung uso ngayon. Dahil nga guys, as you can see, maganda talaga siya. Nagpa-pop yung kanyang mga colors and also hindi siya ganun ka-saturated. Perfect na talaga siya. Ngayon, pag-usapan naman natin yung video quality ng phone ito. So, eto guys ay meron ng 4K at 60fps dito sa kanyang main camera and selfie camera. Yes! Kahit na selfie camera guys, meron ng 4K. Ito talaga yung recommended ko, especially kapag mag-start pa lang maging content creator. Dahil nga guys, kapag nag-video kayo dito, automatically punta na kayo sa mga apps na pwede nyo kayo mag-edit. Tapos yun, one click lang, pwede na kayo maka-upload kaagad, di ba? Ang bilis. That is why, para sa akin, try na lang muna natin para makita yung result. So, eto na guys, ang video quality ng iPhone 13 Pro Max na naka 4K at 60fps dito sa kanyang main camera. So, ano sa inyo? Okay na ba pang vlog? Well, definitely comment down below. Now, eto naman guys, ang selfie video camera na naka 4K pa din dito sa iPhone 13 Pro Max. So, ano sa inyo? Mas okay ba? Comment down below. Recommended ko talaga itong si iPhone 13 Pro Max if you're looking for a video camera. Well, kung hindi nyo pa afford yung mga mirrorless, which is mahal talaga, abay, eto lang muna yung bilhin nyo. Kung napansin naman ninyo, di ba? Maraming mga vlogger guys dito sa Pilipinas na iPhone lang yung gamit, di ba? Mas recommended ko to dahil nga mas mura na po siya ngayong taon dahil kaka-release lang ng iPhone 15 Pro Max. Now, overall guys, naku po, kapag kayo ay naghahanap ng iPhone 15 Pro Max, eto lang yung ma-advise ko na dapat talaga ninyong tingnan. Which is, una, yung kanyang battery health, dapat mataas pa sa 90% para mas ma-enjoy ninyo yung phone. Also, pangalawa, dapat wala pong replacement like yung kanyang battery, dapat hindi pa nabuksan yung phone. Dahil nga, kapag all original pa, meron pa po siyang IP68 dust and water resistant, diba? Kapag legit naman yung napili nyo, abay, I'm pretty sure na worth it talaga yan sa inyong mga pera. So, that's pretty much it for this video guys. I'm JP, medyo inubo ako ngayon, and this is JTeen TV. Thank you for watching and God bless. Bye-bye.